Huwag po kayong mag-alala. Ang sitwasyon ay iniimbestigahan na. Ang Alonzo Pharmaceuticals ay nakikipagtulungan sa gobyerno upang malaman ang katotohanan. Sa oras na ito, wala na pong maaaring masabi si Mr. Alonzo. Salamat. Lahat ng ating pinaghirapan na baliwala, mga walang kwenta. Kailangan po ba talaga nating itigil lahat ng ating operasyon? Dahil sa article na yan, kung ano-ano na sinabi sa atin, andito na yung pulis. Bakit po pinatawag ang pulis? Anong investiga nila? Nandito sila dahil sa kunwaring ebidensya raw na nakuha nila. Sir, di yan posible. Sinigurado ko na walang ebidensya ako nangiiwan. Anong pakialam? Labas! Sir, paano ba? Di ba sinabi ko lumabas ka? Sorry po. Magandang hapon, Miss Solis. Magandang hapon po. Alam mo ba kung ba't ka nandito? Hindi po. Sige. Sa pagkakaintindi ko, hindi ka lamang estudyante rito, ngunit isa ring empleyado sa Alonzo Pharmaceutical? Opo. Secretary po ako dun. Secretary. So parati mo kasama si Jack Alonzo? Opo. Hindi ito madaling sabihin, ngunit dahil sa mga kaso na hinaharap ng kumpanya mo, ngunit kinakailangan naming tigilan muna ang pagpunta sa mga klase. Ano po? Bakit po? Ako po yung nauna sa aking kurso. Kailangan ba itigil sa pagpasok? Dahil lang sa trabaho? Pasensya na, Miss Solis, pero pinag-isipan namin ito na mabuti at hindi na magbabago ang aming desisyon. Sige po. Salamat sa iyong oras. Salamat po, Miss Solis. Ate, sungit mo naman. Ngiti ka naman, ate. May jowa ka, ate? Tara, samahan mo ako. Gusto ko maging abogado pagdating ko. Ano? Mag-aabogado ka? Di naman yan pambabae. Para lang yan sa mayayaman. Sige. Sorry po. Pasensya na po. Sige po. Bye. Uy! Ano ba? Sorry, di kita nakita. Naman na ako sa tulad sa'yo eh. Di kayo marunong. No? Wala. Sorry. Okay ka lang? Okay lang ako. Sure ka? Parang may namatay eh. Okay lang ako. Pasensya na. Teka lang, taga-Ateneo ka ba? Parang hindi kita nakikita sa campus eh. Hindi na. Hindi na. Nasuspend ako dahil sa trabaho. Dahil lang nagtatrabaho ka? Hindi, dahil sa kumpanya pinagtatrabuhan ko. Ha? Di mo ba alam yung nangyari? Hindi. Ano ba nangyari? Di ka na nanood ng balita? Nakaka-bad trip eh. Nakaka-bad trip. Iniimbestiga ng polis dahil di sila nakakuha ng tamang permit sa clinical trial. Seryoso talagang sitwasyon. At ayaw talaga ng kolehiyo ko na tagtrabaho dito dahil sa iskandalo. Paano naman yung nangyari? Tsaka, bakit naman nila itutuloy kapag walang approval, di ba? Di ba delikado yun? Di siya ganun kasimple. Sounds simple to me. Ano? Ba't wala kang alam? Di mo ba alam yung swerte mo? Ang dami mo kakayahan para sa pag-aral. At ako, gutom na gutom para sa konting edukasyon. Sayang ka! Cam? Asan ka? Sa kusina. Niluto ka? Akala ko nanonood ka lang. Huwag kang mag-aalala. Okay lang ako. At kanina pa yun, Jack. Sakit pa ulo mo? Medyo. Pero okay lang ako. O sige, ako na dito. Ako na bahala sa pagkain. Pahinga ka na dito. Sige. Pahinga ka na muna kami. Salamat sa pag-alala sa akin. Hindi ko alam kung paano may gana at lakas ka. Kahit ang dami na nangyayari sa atin. Siyempre naman. Di ba pinangako ko sa'yo na halagaan at sasamahan kita sa kung anong mangyayari?
Tingnan mo, 10 taon na nakalipas, di pa rin ako napapagod sa'yo. Sana lumabas na yung resulta natin. Paano kung hindi ako pumasa? Cam, papasa ka. Papasa tayong parehas. Hindi, seryoso ako, Jack. Anong gagawin ko kung hindi ako pumasa? Anong sasabihin ng mga magulang ko? Camila, huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakamatalinong estudyante sa eskwela natin. Papasa ka with flying colors. Sana nga. Gusto ko talaga maging doktor. Gusto ko makatulong sa mga kababayan na kailangan talaga ng tulong. Dr. Camila Tolentino? O dapat ko man sabihin, Dr. Camila Alonzo? Salamat, Jack. Sa lahat. Hindi ko alam kung bakit pero nandito ka pa rin. Kahit may sakit ako. Hindi mo kailangan pasalamatan, Camila. Matutupad yung pangarap mo. Pangarap natin. Pangako. Cam! Oh, Jack! Yung gamot! Na-develop na! Permit na lang kailangan para masagawa ng trial. Talaga? Oo, matatapos na lahat ng ito. Sir, may nangyari kay ma'am. Nasa ospital siya. Ano nangyari sa kanya? Parang mga nakarang araw, okay naman siya. Ba't biglang nagkakomplekasyon yung puso? Sir, yung asawa ay nakaranas po ng isang heart attack. Ito ay nag-trigger sa kanyang komplikasyon sa puso. Muntik na siyang mamatay pero buti na lang nakita siya ng iyong katulong. Kailangan natin bilisan ng proseso. Wala akong pakialam kung wala tayong approval. Kapinsan ko. Mas importante to. Tuloy na ang mga clinical trial. Ngayon na. Ma, dito na ako. Ayan, Josh, nandito ka na. Teka, nakita mo ba yung yung folder ko? Yung black? Wala po ako nakita mo. Ay, okay. Sige, ano ka na muna? Nga pala ma, may tanong ako. Hmm? Alam niyo po yung sa kumpanyang kinasuhan, yung, ano ba yan, Alonzo Pharma? Paano mo yun nalaman? Dahil may batchmate po kaming na-suspend dahil nagtatrabaho siya dun. Nararapat lang. Sino man nagtatrabaho doon ay dapat naman tanggalin. Ma? Ano, wag mo nang pakialaman. Wag ka nang sumausaw sa mga bagay na di mo na iintindihan. Hindi pwede! Kailangan na ngayon! Sige na po, ibigay niyo na. Kailangan ko talaga ng tatay ko. Wala na siyang oras. Eh di bakit ba kayo pumasok sa medisina? Okay, fine. Thank you. Pasensya na, tay. Di kita natulungan. Pangako, di kita bibiguin. Sir, nahanap na po namin yung nag-publish ng article. Sino? Isang manunulat po. Pangalan niya ay Julia Rodriguez. Kalaw, Julia Rodriguez? Ang dekada na ako sa pharma. Na-interview ko na lahat ng manunulat dito sa Pilipinas, pero parang wala pa akong naririnig na pangalan na Julia Rodriguez, ah. Tignan ko po. Nag-aral siya sa UP ng Media Ethics. Kinasal noong 2010, pero patay na yung asawa niya. Yung magulang din patay, pero yung tatay dahil sa cancer. Tapos yung nanay dahil sa depression. At may isang anak siya na nag-aaral sa Wala akong pake. Sino ba siya? Tignan ko po. Maiden name po niya ay Julia Alonzo. Palagi na lang nag-aaway si Natay at Tito. Sabi ni Mama dahil daw sa iniwang pera ni Lolo, pero hindi ko alam. Oo nga. Sana di kayo maging ganyan, no? Siyempre naman, sino pa bang makakatago ng mga chocolate ni Lolo kundi si Julia? Tama ko dyan.
Ang mga pamilya nandoon para sa isa't isa sa mga panahon ng bighati at ligaya, nagtutulungan at nagmamahal. Kaya, kaya niyo ba ipangako sa akin na ipagahalagaan niyo ang isa't isa kahit sa paglaki ninyong dalawa? Opo, pangako. Pamilya tayo eh. Di dapat tayo nag-iiwanan. Sige na, maglaro na tayo. Halika ka na, Nadia. Umalis na tayo. Wala ka. Pa, ano nangyari? Wala ka na. Halika ka na, umalis na tayo. Wala tayong magagawa dito. Pa, ano nangyari? Walang lugar dito ang mga makasariling magnanakaw! Julia, huwag mo makakalimutan ha. Di kita pababayaan. Pangako! Sir? Wala. Pwede ka nang umalis. Sir, baka gusto niyo Hindi. Umalis ka na. Sure pa, sir? Umalis ka na. Sorry pa. Oh, Carmen? Yeah? Tinanong ko yung nanay ko tungkol sa skandalong sinasabi mo sa akin dahil mahilig siya magsulat ng mga ganun. Medyo weird yung reaction niya pero that's not the point. Ginugol ko at parang ang daya naman na nasuspend ka. Wala ka namang kinalaman dun, di ba? Pero sorry sino ka? Oh, ako nga pala si Josh. Josh Rodriguez. Yung sinigawan mo kaban. Sorry. Carmen Solis? Actually, gusto ko lang sana mag-sorry. Sorry din ha. Dapat hindi ako nagalit. Kasi wala naman ka magagawa, di ba? O hindi mo naman kasalanan. Tama ka. Pero gusto ko lang sana maitulungan ka yung sitwasyon na nangyayari. Salamat, pero wala talaga. Wala talaga magagawa. Kung may tatanong ko lang, ba't ba kailangan halos full-time yung trabaho mo? Mag-isa ka ba? Sinabi ng mga magulang ko kung gusto ko tuparin ang aking pangarap, hindi nila ako tutulungan. Independent ah. Ikaw, siguro naman andyan yung mga magulang mo. Ngayon kami lang ni Ma. Ah, Pero hindi ko na siya nakikita masyado eh kasi parang busy yata siya sa project niya. anong trabaho niya? Freelance journalist. Talaga? May nabasa ba akong sulat niya? Hindi ko sure. Ano ba pangalan niya? Julia Rodriguez. Bakit mo ginawa yun? Ano po? Huwag ka nang magmaang-maangan. Ikaw ang rason kung bakit wala nang kumpanya. Bakit mo ko sinisisi? Ikaw naman ang may kasalanan dito. Hindi naman ako yung naglabag sa batas. Hindi mo maintindihan ang mga ginagawa ko. Huwag ka nang mga ilam. Ginagawa ko lamang trabaho ko. May problema ba? Ikaw, wala kang karapatan. Wala akong karapatan. Ginawa mo to sa sarili mo. Alam niyo na ba ang gagawin niyo? Gusto mo kami magsinungaling sa gobyerno? Isipin niyo ang ganito. Illegal na nga ang ginawa ng boss niyo, si Jack. Dahil doon, madadamay pa kayo. Masisira ang iyong reputasyon, mawawalan kayo ng trabaho, o kaya makukulong pa kayo. Sa paraang ito, makukuha natin lahat ang ating gusto. Ako, mararamdaman ni Jack ang ginawa niya sa akin. Kayo, mananatiling kayong employed. Kung swerte kayo, baka may makuha kayong promotion. Sige po, tatawagin po namin kayo bukas. Ma, nanalo pala kami kanina. Ma, ano to? Wala. Kumusta pala laro niyo? Ba't ka may picture ni Carmen? Anong Ma, Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. para ano? Mawalan siya ng edukasyon? Anak, hindi ko naman kasalanan kung yung bunga ng kanyang mga desisyon. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo, Ma? Anak, isang araw mo naman maintindihan mo itong lahat. Lahat naman ito ay para Kaya sa... pala wala ka ng oras para sa akin, no? Dahil sa mga to? Sa paninira ng mga tao? Dahil galit ka pa rin sa nangyari kay Lolo? Kailangan Hindi na siya babalik, Ma! Josh, sige na! Oh, Carmen! Josh! Ano ba tungkol sa operasyon niya, Lolo? Ba't mo naman gagawin yan, Carmen?
Hindi siya ganun kasimple. Mukha namang simple sa akin. Alam mo naman na mali yung ginagawa niya, di ba? Tsaka mas mapa nga ang mga pagtrato niya sa'yo eh. Hindi mo kasi naiintindihan. Ba't di ka na lang umalis? Josh! Hindi mo alam yung pinagdaanan ko. Yung pinagdaanan nila, kahit gaano mang kasama ang pagtrato niya sa akin, hindi ako aalis. Ano? Ba't mo siya pinagtatanggol, Carmen? Wala akong alam. Lahat. Ang edukasyon ko, ang trabaho ko, galing sa mga Alonzos. Bago nagkasakit ang asawa ni Sir, binigay niya sa atin itong trabaho. Ngayon wala na yun dahil sa mga ginawa ni Sir. Wala na akong edukasyon at malapit na ako mawalang trabaho. Ano gagawin ko? Oo nga, huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bagong CEO ng Alonzo Pharma at sisiguraduhin ko na may bibigay namin ang sapat na tulong at gamot para sa mga. Sir! Ano? Sir, nasa ospital si Ma'am Camila. Jack, narinig ko yung kay Camila at gusto ko lang mo mag-sorry. Ano bang gusto mo, Julia? Ano pang gusto mo? Kinuha mo na lahat sa akin eh. Kumpanya ko. Pati nag-iisang taong nagmamahal sa akin, Julia. Nag-iisang taong nakakaintindi sa akin. Ano pang gusto mo? Bago pumasok si Camila, andun ako. Hindi lang siya ang sumusuporta sa'yo, ako rin! Pinangako mo sa akin nung bata pa tayo na di mo ako papabayaan dahil pamilya tayo na di natin gagayahin ng ating mga magulang. Nung kinailangan kita, anong ginawa mo? Iniwan mo lang ako, binaliwala mo lang. Huwag mo ako sisihin sa mga nangyari sa'yo. Hindi ako yung hindi sumunod sa batas. Ikaw ang responsable doon. Ano ngayon? Bata pa tayo nun, Julia. Sa tingin mo may nakakaalala pa nun? Ang importante ngayon. Ngayon ang mahalaga, Julia. So, ano sinasabi mo, ha? Na porket matanda na tayo, hindi na importante ang pamilya natin? Oo, Julia. May mga rason kung bakit nagkala yung pamilya natin. Huwag na natin ipilit. Alam mo, Julia, hindi ko lang papapatawad pa kita eh. Witness na to, pagod na ako. Ayoko siyang mamatay. Alam mo, gusto lang nikam sa buhay niya. Makatulong sa iba. Lahat ng ito, kumpanya, medisina, para lahat sa kanya ito. Julia, gusto ko lang humingi ng pamanhin kay Tito na hindi ko kayo natulungan. Pinsan, ba't tayo nagkaganito? Teka, ikaw yung nagsulat nung kay Mayor Amanda Gibson? Kaya nga, mas mahirap pa nga yung mga Suarez na yun eh. Muntik na ako kidnap. Dapat lang. Ito na ang bagong attorney. Tumigil ka. Kailangan ko pa mag-law. Kamusta na po yung proyekto? Sa wakas, matutupad ng pangarap ni Camila. Mabuti po. Kung di po sa inyo, hindi ako matatapos ng pag-aral ko. Gagawin po ang lahat para itulong ko kayo. Uy, tama na yan. Gutom na ako. Ikaw talaga. Ano kaya sasabihin ni Lola sa atin, no? Kaya nga eh. Tara, kain na tayo.